unang anibersaryo ng Wasak, inimbitahan namin ng isang alamat, ang icon ng Philippine rock music at ang ultimate bayaw. Kaya bago pa kayo magpa-beep-beep, bumaba na kayo ng jeep, sit back, relax, and enjoy. Dahil sabay natin pakikinggan ang himig ng nag-iisang legend, Joey Pepe Smith. Hindi mo makapaniwala, Tol, na dumating ito ngayon. Grabe, no? Buti pinagbigyan tayo, no? Sampalin nga kita, Jun. Ayan, yan. Oo nga. Isa pa nga. Nag-sir, pwede ba sampalin nyo, sir, na naginip? Ay mga kapatid, matagal na naming sinubukan, ngunit lagi kaming bigo. Pero ngayon, totoo na to. Ayan. Ang nag-iisang Pinoy rock icon, mga kapatid, Joseph William Feliciano Smith, a.k.a. Pepe Smith. Rock and roll! Alam mo, ngayon lang kita nakita naka-sneakers. Oh? Sa buong buhay ko. Eh, parang di maingay, sneaking. Matindi dito sa ganyan. Matanong ko, kung ikaw ang hari ng Pinoy rock, ano si Mike Hanopol? Reyna, gano'n? Reyna, no? Tito niya yun, eh. Matito mo, kapatid ng Herman. Talaga? Oo. Oo, ano? Sige, kape tayo. Rock and roll. Pangkape. Iced tea. Iced tea to. Iced tea. Cheers tayo, boss. Yes, rock and roll. Ito, matagal ko nang gustong tanong sa'yo. Yung album mo dapat, yung may Summer Wind doon, ano ba nangyari doon? Bakit hindi siya natuloy? Pinapasok ko ng oras at saka medyo hindi maganda yung mga materials na nahanda ako. So, Ano more or less yung mga tunog na dapat pinag-experimentohan mo? No? so, yung pinaka-essence ng rock and roll, yun naman talaga ang ano natin. So, siyempre, mga amps, hanap ka ng tamang amp, pati yung mga instrumento na gagamitin. Kung ano yung pinaka... alam mong latest na labas na sa Amerika. Kasi yung tunog nung huling album ng Juan de la Cruz, medyo ang labo no? May pop, minsan may mga bibigat din. So parang hindi mo alam kung alin direksyon yung pupuntahan nyo kasi meron kang panahon, Teacher's Enemy, at the same time meron kang todo mo na, again, di ba? Na magkaibang ends ng spectrum Pero yung tunog, yung Summer Wind, iba rin, medyo psychedelic yung sabagay. Medyo ganun ba yung tono? Sa individual music namin, nakikita mo naman ng mga direksyon kagaya sa sinabi mo, ano yan? Kahit anong mangyari ba yan? Oo, kahit anong mangyari. Kaya mo narinig yung mga iba-ibang style kasi yun yung plano namin. Matamaan namin to, matamaan namin to para maintindihan nila lahat yung album. Hindi naman si Mick Jagger talaga idol mo, di ba? Hindi, nagkataon lang through the years. Medyo natuwa na rin ako sa kanya. Wala, no choice di ba? Napilit na ako yung Mick Jagger. Kasi saka drummer ako noon Papunta sa mga mod, yung trip mo di ba? Manfred Mann. Yan, mga ganon. Yan. Hindi yung rock talaga na as we know it na mga babo, di ba? Bob Dylan, ganon. Bob Dylan, no? Ikaw ba updated ka pa ngayon sa makabagong teknolohiya? Ikaw ba may Facebook, may Twitter account? Wala, Facebook lang meron. Hindi ka. Marunong ka? Nagpipilit pa rin. Medyo, hindi ko kasi nagagawa araw-araw kaya hindi ko na maayos mabuti yung pag-ano ko Sa akin kasi, ang digital masyadong compressed lahat, nagtutunog lata, ganyan-ganyan, tsaka too good to be true. So, nawawala na yung aspect na... USB na ngayon lahat, Mismo, USB. Dati cassette, di ba? Pakiramdam ng kahit anong music pwede mo marinig sa isang click lang ng buton, ano? Mismo. Ngayon ba, sa edad mo na 42? In hindsight, 46. Rin mo na lang. Ikaw ba parang may mga regrets ka ba sa buhay? Hindi ko na lang pinapansin. Siyempre, meron. Hindi naman pwedeng wala, no? Pero isang tabi ko na lang. Dahil hindi na nga maganda wala ka na magagawa, hindi mo na pwedeng balikan, hindi mo na pwedeng ayusin. Maano mo na lang, magiging parang reference mo sa mga hinaharap mo na para huwag uli maging ganun. Huwag magkamali, ganun. Ganun pa rin tao lang naman tayo pa. Nagkakamali pa rin, no? Oo, di ba? Spelling lang, nakakamali pa rin ako. Idiosyncrasies, no? Yung nilabas mong solo album mo in Long Awaited. Yeah, yep. Satisfied ka ba sa tunog doon? Yun ang gusto mo talaga tunog na iba? Oo, pinag-usapan namin. Kasi ang nag-engineer sa akin nun, tsaka nag-bass, tsaka, alam mo, tumulong sa akin nun si Don D. Ledesma. Si Don D. No? God bless your soul. Don D. Pre, ayos ba tayo dyan? Iniwan na tayo nun. Kasi nag-aanap ako nung isang magandang studio sana. December ba si Don D? Ano ba siya?
Si Pinky Lampano. Si Vicky Lampano pala yun. Isa rin yun, galing din nun. Vicky O, sige, naghanap ng studio. Ng studio para i-record yun. Hirap na hirap kami makahanap ng tamang studio para magawa namin yun. So sabi ni Don D, gusto mo Peps, doon tayo sa bahay. Sabi ko, bahay Sabi niya, digital recording. So alam niya kasi. Genius yun, boss. Oo, ang galing niya mag-ano. Sabi niya sa akin, gusto mo doon tayo, gawin ko, tapos kung magustuhan mo, ituloy natin. Kung hindi, okay lang. So ginawa namin, sabi niya sa akin, ano ba gusto mo talagang sound? Sabi ko, yung -1, yung mismo rhythm tracks, yung instrumento, kung pwede analog, di ba? Tapos lahat ng i-dub natin, yun ang gawin natin digital para ma-control lahat. So ginawa namin at ang galing. Maganda yung lumabas. Oo, parang imported yung sound namin dun. Then yun ang ginawa niya talagang pagtimpla, pag-engineer. Ibig sabihin, parang wala itong connection. Wala siyang psychic connection doon sa Summer Wind dapat yung una mong... Wala. Yung sa Summer Wind kasi, Vicar days pa namin, Blackboard Pero Vicar ibig sabihin yung stylistically, conceptually. Kadugtong, kumbaga. Kadugtong, yun talaga yung pumapasok sa akin mga piyesang nagawa ko na hindi ko na-record. Katulong ko nga doon si June, yung Lupito. Nung recording sessions ka namin. Ang galing, ang galing. Sabi ko, record na natin yan. Dumadating ka daw kasi may dala kang mga cases ng beer. Hindi naman case. Six-pack lang. Pero iba yung vibe ng mga studio dati, Peps. Oo, totoo. Malalaki kasi. Analog na, di ba? Analog studio. Yung mga amp nyo nga raw, may mga electric fan yung likod eh. Oo, Tsaka yung parang may amoy ipis pa. Di ba may ganun dati? Hindi, ngayon na lang yun. Ngayon na lang yun. Yung dati, hindi ipis. Wala. Hindi, amoy mothball pala. Parang ganun. Yung Hindi naman kasi. Yung amp namin talagang close ang likod. Pero kailangan ng electric fan. tinatanggal namin yung takip para maanuhan ng electric fan. Yung mga tube amps kasi. Peps, anong typical routine mo sa isang araw? Timpla ng oatmeal. Hindi ka na ba natutulog? Ay! Oatmeal, Oo, oatmeal saka... Speaking of oatmeal, pwede mo akong bigyan ng payo kasi medyo lumakit niya. Paano ba maging slender kagaya mo? Kailangan yan, liposuction. Liposuction, no? Lipo na, no? Hindi, oatmeal na rin. Wala Kasi na. oatmeal, kahit sabayan mo ng tubig, tuloy-tuloy yun eh. Tsaka bawasan mo ng inom. Yun, oo. Bakit ikaw? Hindi lumalaki tiyan mo? Alam mo naman ako. Tsaka madalas to sa Baguio eh. Parang madalas pag, ano ba? Dati. Dati, hindi na. Dati pa yun. Sabing-sabi sa Baguio to. Ikaw ba satisfied ka sa perception sa'yo ng publiko? I'm sure, alam mo na kung ano yun. Parang, they have prejudged you. Wala akong magagawa dahil yun kung anong tingin sa akin, ganun, di ba? Hanggang ngayon ba may nahuhumaling pa rin sa yung mga Ay, tips? oo naman. Oo naman. Bibigyan ng number sa tissue. Mga ganun. Matindi yan, oo. Hindi totoo yan. Ubod ng Hindi po, tulis hindi yan. totoo yan. Wala akong kinalaman dyan. Ano ba mga sounds mo ngayon, Peps? Ano ang pinapakinggan mo ngayon? Wala na, hindi. Ayaw ko lang makinig ng kahit ano eh. Pareho rin naman. Yung Gangnam, iba rin yung Gangnam ah. Gangnam Style. Naku po. Pinagsamang gangster sa Vietnam. Ayan, Gangnam. Ano yung huling CD yung binili mo, Peps? Wow, tagal na nakalimutan Tagal ko na. O, hindi ka na rin bumili ng CD. Hindi Baka na. kaya- Ang inaano ko na lang sa YouTube. YouTube, PS3 kasi pwede ka mag-internet din. Ano yung huling pinanood mo sa YouTube? na kanta? Si Roy Rogers, isang blues player slide blues Roy player Rogers, sa US. May fried chicken pa nga ata yung Roy Rogers. Ayun ah. Maraming nag-a-analyze, Pepe, no, na sinasabi nila, may political overtones ba yung mga ginagawa niyo noong panahon niyo? Yung sa amin kasi, good time. Alam mo, let's have a good time. Hindi yung namumblema na nga ang bayan. Kadagdagan mo pa, parang gano'n. At saka may mga ibang banda naman na gumagawa ng mga protest songs. So, wala nga naman ano ba ako doon, di ba? At saka ikaw yun. Ikaw yun. Oo, gusto Yun ko ka. yung party time, masaya. Wala na si Bosyo. Wala na si Dondi. Pag may mga... SLN. Pag may mga gumaganon, Tol, anong naramdaman mo? Siyempre,
nakakalungkot dahil tropa mo eh. Lagi mong kasama halos araw-araw. Siyempre, nung nawala sila, hindi, alam mo, nipikit ko na yung mata ko tapos iniisip ko, bakit nagkaganon? Bakit buhay pa ako? Sabagay. Minsan hindi ka ba... Hindi ko Piaps, hindi ka ba nagtataka minsan bakit buhay ka pa? Hindi ko lang iniisip dahil baka Hindi ka ba talaga nagbenta? magalit yun nasa taas na bigyan ng ano yan, short Hindi ka ba short times or Hindi ka ba talaga nagbenta? sabi ko, Lord, thank you so much, Lord. Oo, yun eh. Oo, di ba? Wala na ako masabi pang iba, kundi ang dami ko natutunang mga pagkakamali ko nung past. So, ito na ngayon yung tipong payback time. Ano yung unang-unang kanta mong natutunan gitarahin? Bago yung Juan de la Cruz, meron pa ako na-compose dati ng mga ilang kanta na nai-record namin sa Hong Kong. Sa swerte naman, sa awa ng Diyos, naging #1 sa Hong Kong Top 20 charts for 1.5 months. 19 na to? 70? 60s. 60s. 60s, Mid-late 60s. 1966, 67. Tapos hindi ko na i-record yung pag-uwi ko rito dahil parang inisip ko, doon na yun eh. Isang Rolling Stones na kanta yun, Get Off My Cloud. Tapos yung A-side nun was yung kinumpose namin ni Tonet Fabi, yung bass ng Down Beats pa ako. Down Beats, yes. Oh, Down Beats pa ako nito, yung It Won't Be Easy. Yun na nga, hindi namin nung pag-uwi namin galing sa Hong Kong, hindi namin na-record uli rito para yung local market, di ba? Hindi ka nagtatago ng mga staff mo, no? I mean, yung mga recorded ano? Wala nga eh. Ngayon mo na lang naisip, no? May tago ka man. Eh, minsan pag pinatugtog mo sa bahay, may mga bisita ka na. Oh, harbor naman yan. Pakisignan na rin. Hindi ko kapal na mukha, no? Inarbor na lang. Pinakain mo na nga, pinainom mo na eh, no? Pinapirma pa eh. No? Dapat ko lang banggitin sa mga tropa natin dito sa nanonood. Hanapin nyo Speed, Glue, and Shinky, yung dalawang album na yun. I'm sure mahanap na nila yan sa gawa ng interwebs. Ano? Isa sa mga pinakamatinding psychedelic albums. No? According to Julian Cook, isang kritiko at matindi yun. Pare. Binigyan ko nga ng CD, winalarin ka agad. CD niya. Nailipat ko sa cassette. Charot? Naibigay ko kay Mike. Okay. Tapos, ewan ko kung ano ginawa ni Mike dahil kasama siya dun eh. Eh, kumusta namang road dito? Naging roadie nyo to, di ba? Dati. Hindi, yung Mike Hanapol. Ay, kay Mike lang. Hindi sa kanya. Pumunta ako nun, yung second reunion, nadapa sa arena. Oo, tama. Wala ka nun eh. Hinahanap ko eh. Dalawa dapat tayo dun eh. Hinahanap ka nila. Nag-roll na. Okay na. Wala na. Sabi ko, Pero nandun din ako. andun ka? Kami, Pagbaba yung after entrance one namin, song, wala na. Nawala. Hindi na hinahanap. So ako na lang mag-isa doon. Ano ba ibig sabihin ng nadapa sa arena? Tungkol sa baker ba yun? Pagbe-bake? Hindi. Tadapa sa arena, nakasinghot ng Pero ito, powder. ano ba itong Arena, nangyayari sa akin? Kumakati ang aking ilong. Ayan, Matindi yan. Kamot dito, kamot doon. Hanggang sa ilong ay umuoblong. Oblong. Yan. Ang galing, no? Di ba? Ano man naman naisip yung mga bagay na yan? Ang galing talaga. Na-experience ko eh. Ay! Ayan, ay. Wala na Ano nga. lang, experience lang, pero wala nung substance mismo. yun, Nakita ko nagkakamot sila, so nakigaya na ako. Hindi nga ako nakatake na, nakasubok na pero nakita ko yung mga barkadang inalagaan ko nung habang sila tatampunay, no? kinakausap yung mga paintings, yung mga gano'n na. Tsaka, Piaps, wala akong kilalang nakabalik. Oo, Tatampunay? Wala. Ako naman, sa awa ng Diyos, meron naman na nakabalik. Pero May ano na 2 weeks bago talagang naibasbasan. Oo. Ang lalaki Nakita ko ganyan, nagtai. kung ano yung hinahabol sa ere. Ang tai talaga, tapos mga ganun. Mga metal na mga hindi mo sakay. Yung ganun. Yung mga ganyan, sigawan. Tapos pa nagpasalamat, thank you po. Di ba? Mga nakakasabay mo sa mga concerts. Saka, kala ko noon, meron silang pinapalit sa lalamunan nila. Para pang, di ba? Pagkatapos nun, papalitan nila yung normal. Metal, nahihirapan ako sa metal. Kahit anong gawin ko, hindi ko man masyado. Naiingayan ka. Maintindihan, Pero alam mo, Masyado maingay. pag in-interview sila, Tungkol sa death lagi ang ano eh. Eh, party ka lang, Metal no? at sa- pero pag ini-interview sila, ikaw lagi yung tinuturo nila eh.
Yan po ang may kagagawa ng kaya kami nahilig sa ganito. Hinagis ko lang, tapos sumakbo na ako. Speaking of that po, kung sakali po, dumating yung panahon na yun, Apo. yung sa lapida nyo, ano yung gusto nyo ilagay doon? Ito si Pepe, nakahimlay dito na napadaan lang galing kung saan para makapagpasaya ng tao, makapag-share ng loobin at lahat. Ako may suggestion ako, hindi na siya magkakasakit. Galing ng gamot na ininom niya. Ano yung pinakamagandang tunog na narinig mo sa buong buhay mo na hindi mo makalimutan? Minsan yung bagpipes. Talaga? Oo. Yung drone niya, parang, ano mo, o kaya yung talagang amazed ako, yung talagang bilib na bilib ako si Jean-Michel Jarre, electronic keyboardist. Talaga? Oo, wow. Saan Ang lahat galing ng mga album. Hindi ko na-expect sa'yo yun, ah. Sa lahat mo ng inibig po, kanino po kayo Easy boy. nasaktan? Kailan pa ba natin pag-usapan yun? Oo. Ganon, Jun. Ang hilig mo ng ano, no? Ganon, Showbiz eh. Piaps, kailan mo na-realize na medyo nagkakaedad ka na? O hindi mo nararamdaman yun? Kahit ang dati na birthday ko, sabi ko, love ko, nasanay na ako na hindi ko na iniisip maganda, ganito, ganyan. Dahil lahat naman ng tao nag-celebrate. Kailan po birthday nyo? Diba? December? Oh, December 25. Mismo. Pasko eh. No? Paano ka nagsa-celebrate ang birthday mo, Piaps? Sa bahay lang. Ganun. Tsaka lahat ng tao naghahanda eh, no? Siyempre, hindi mo ma-expect na andun lahat ng barkada eh, di ba? Noong mga early birthdays ko, siyempre, sa mga loob mo, dahil wala nang pupunta, dahil lahat nasa bahay nila, kanya-kanyang bahay, dahil Pasko nga eh. Piaps, kailan ka huling umiyak? Teka, iniisip ko mabuti. Sige mo, mahirap tandaan yun, ha? Eh, mababa pa naman ang luha ko kaya. Gusto niyo po ba ngayon? Ano yung mga leksyon, Piaps, medyo, sabihin natin medyo nagka-excursion rin ng yung tadhana dyan sa Quezon City, no? Okay. Yan sa, malapit sa Kamuning at EDSA. City Jail. Yan. Sabihin mo ng totoo. City Jail, hindi ko kinihiya yun dahil, wow, experience ko yun. Saka sa akin naman nangyari, hindi naman sa kanila. Rock and roll yun. Ano po? Oo, nadalo ko pa to eh. Tapos, pare, gabi-gabi ko kinakatahimig natin. Ano yung insight mo about being in such a space? Man, it was hell. Para sa akin, impyerno. Dahil unang-una, hindi naman totoo yung bilintang sa akin. Kaya lang, Regalo ka lang daw, di ba? Oo, ganun nga eh. Nakakatawa eh. Sabi ko, wow, pinagregalo nilang pa ako eh. Pang ganun. Pero sabi ko sa bahay, sabi ko sa lola ko, La, huwag ka lang humingi ng tulong, bubuluin ko to para kaayusan, di ba? Para maayos lahat to. So, 2 years kong binunuhin sa loob ng jail, Quezon City Jail. Nung lumaya ko, isa lang nasa isip ko noon, na tipong, dahil na ako babalik dito kahit kailan, di ba? Kaya mo pala, gano'n? Oo, at saka, alam ko, hindi ako papabayaan nung nasa taas dahil siya nakakalam kung may kasalanan ka o wala eh. Pang-8 ata na hearing ko sa court. Sila nagsakaya na lahat doon sa bus para dadalhin na nga sa Quezon City Hall. No? Sabi ko, 3 kami eh. Yun ang abogado namin. Sabi niya, kayong 3, balik na nga kayo sa loob dahil si Attorney Blanc namatay kagabi. Sabi ko, di ba? Ano yung pakiramdam nung nag-perform ka doon sa loob, 12 years after? Well, still the same. Ako naman, pag kumakanta ako, kaya si Ona, nasaan ako, basta binigyan niyo ako ng gitara. Siyempre, yun naman ang routine mo yan eh. Di ba? Saan ka mas nahihirapan? Kumakanta na may gitara o kumakanta habang pumapalo? Kasi naman noon, bata pa ako. Di ba? Kaya kong gawin yun, di ba? Pero ngayon, hindi na eh. Wala na yung resistensya eh. Total, tayo lang naman, ano? Ano mga sakit meron ka? Awa ng Diyos, wala naman. Wala pa naman. Grabe talaga. Kamusta ang appetite mo, Pepe? Parang daga ako kumain eh, konti-konti. Na ano, alam mo. Pero tuloy-tuloy. Hindi naman tuloy-tuloy, kundi... Kasi wala ka laway, gano'n ba yun? Mahirapan ka lumunok. Hindi naman. Hindi, kaya... Mabilis ang ano ko eh. Kaya ka oatmeal eh. Kaya ka oatmeal eh. Kunyari, bibitayin ka bukas. Ano gusto mo last meal? Gusto ka pa. Bakit nung torture na naman yan, mapapaisip ako. Basta beef. Basta beef, no? Beef ang paborito ko eh. Ano ka talaga, no? Normal ang blood pressure mo, mga ganyan. Oo naman, nagkataon na. Wow, man. Nakasabay niyo rin sa elevator si John Lennon sa Japan. Totoo ba to? Hindi naman nakasabay sa elevator, kundi nagkataon na kilala ko yung mga anak ng ambassador doon. Yung palang residence ng Philippine ambassador sa Japan,
dating bahay ng grandfather ni Yoko. Minsan, silang dalawa ni John Lennon, dumalaw sila. Sabi ni Yoko, hello, I believe that this used to be the residence of my grandfather. Dumalaw lang. Oh, I see. Can we go around and just look around, you know, to reminisce all yung ganito, ganyan. I'm sorry, nope. This is the house of the Philippine ambassador. Parang, hindi nga siya sigurado kung ano, di ba? Nagpakilala na nga, kumbaga. So, inaano niya, tinaboy niya. Sino yung gusto mo sa OPM? Ang hirap dahil yun nga, halos nagkakapare-pareho na ng tunog lahat ng mga sikat, medyo napapakinggan ko sa radyo, ganun di ba? Mas gusto ko pa yung mga medyo underground Kagaya ni McCoy. Si Marcos Highway. Marcos Highway, yan, ganun. No? Isa pang urban legend, may gig daw sa Antipolo nun. Parang Woodstock Antipolo ba yun? Basta natapos na yung gig, nasa ilalim ka ron ng stage. Ang ganun. Hindi, saan yan? Dito sa DCRJ, sa car park. Di ba, doon lagi yung car park. Medyo nakainom ng konti, ganun. Naparami ng konti. So, nangyari, medyo nalasing ako. So, umupo ako sa ilalim ng trailer. And doon yung stage, di ba? Nakatulog ako doon, tapos hinahanap ako. Pero yung kagandahan sa ganyan, kasi wala masyadong document, mas tumataas parang yung myth urban legend, element Ano itong Battle of the Bands 2012? Ito yung mga parang mga siyudad sa Inglaterra to mga to, Piaps. Kasi maraming Pinoy dyan di ba? May gig ako plus ako mag-judge. Isa ako sa mga judges sa Battle of the Bands. Wala akong masabi, pa-judge ka na lang sa Inglaterra. Dapat upo natin parang ano na yun. Hindi, payat siya Ang ganda ng dating. Okay na rin yan May dangal, lo. Oh, may dangal. Ano ka ba umupo? Nahihirapan nga ako kasi si Chang ko Sige, pare, mauna na ako. At your funeral, at your wake, ano yung gusto mong song na tinutugtog? Any Stevie Ray Vaughan na Ganun, Paborito ko talaga si Stevie Ray Vaughan. Nauna ka pa dun Oo, pero wala tayong magagawa. Mas magaling yung taong yan Maraming salamat. Joey, salamat. Salamat po. Thank you, boss. Rock and roll lagi. Pa rin, oo. Tama, wala sakit, Walang sakit. Rock and roll.